I heard na kayong dalawa lang dito ng sister mo? Patay ng parents namin. Si daddy nga, kailan lang. Sorry, Sabi nito. alam mo, marami nang naikwento sa akin si Mami kanina. Tungkol sa'yo. Sa inyo. Ano-ano kaya yon? Parang gusto kong kabahan ah. Sa'yo rin, marami na siyang naikwento sa amin. Os? Ano-ano? Positive ba o negative? Both. Napapalatak ito. Tapos ay napailing. Sana yung positive na lang ang ikwento niya sa inyo. Nakakahiya sa'yo kung pati yung... Hindi, biro lang. Puring-puri ka nga sa amin ng mami mo. Pet ka daw niya. Ngumiti itong bigla. Mabuti naman kung ganon. Akala ko nasira na agad ako sa'yo eh. Parang may double meaning ang sinabi nitong yon. Pero pinili niyang ignorahin na lamang iyon. Marami pa silang napagkwentuhan ni Aaron. Natuklasan niyang masaya parang kausap ang lalaki. May sense ang sinasabi nito. Pero pag nagagawin na sila sa mga personal na paksa na napupunahan niyang sinasadya nitong isingit sa usapan nila, gumagawa siya ng paraan para ma-divert iyon sa ibang topic. Hindi lang niya mawari kung nahahalata siya nito. Nakauwi si Aaron pero hindi na nagbalik pa si Mami Monica. Kaya natiyak niya ang kutob na sinadya nitong iwan sila ni Aaron. Hindi din niya napigil ang sarili sa pagpunta kina Mami Monica kahit ayaw sana niya. Kaya kahit sa oras na yon, 5:30 pa lang ng umaga at medyo madilim-dilim pa, ay sumugod siya sa kabilang bahay. Ang tindi ng kaba niya dahil sa pag-aalala. Si Mami Monica ang nagbukas sa kanya ng pinto. Mukhang bagong gising ito. Nakapantulog pa rin ito tulad niya. "Oh, Jolina, bakit?" Mami, napabunghalit siya ng iyak. "Abay, ano ba nangyayari sa'yo, bata ka? Pumasok ka nga muna sa loob." Pinaupo siya nito sa sopa. Pinayapa. "Huminahon ka nga muna dyan." Saway ni Mami Monica. "Ano ba talaga ang nangyari?" Mami, si Janine hanggang ngayon hindi pa umuuwi." "Ha? Abay, saan naman kaya nagpunta ang batang yun?" Hindi ko nga ho alam eh. Ni hindi man lang ho tumatawag sa phone. Hintay nga ho ako ng hintay kagabi hanggang sa nakatulugan ko na. Pagising ko nga ho, wala pa din siya. Wala ho siya sa silid niya, Mami. Napapalatak at napailing si Mami Monica. Ang batang yun talaga, oo. Hindi na nga nakakatulong na may merwisyo pa. Hindi na naahawa sa kapatid na ere. Napasigok siya sa pag-iyak. Kung ano-anong katatakutan na ang pumapasok sa isip niya. "Mami?" Tawag ni Aaron. Nalingunan nila ang binata sa puno ng hagdan. Mabilis itong bumaba at lumapit sa kanila. Siguro ay nagising ito sa ingay nila. "What's wrong?" "Jolina, bakit ka umiiyak?" Nakalapit agad ito sa kinauupuan niya. Kung bakit naman lalo siyang napaiyak sa tanong nitong yon. Hindi pa kasi umuuwi hanggang ngayon si Janine, anak. Sino nga ba naman ang hindi mag-aalala nun? Ganun ba? Madalas na ba niyang gawin ang ganito? O ngayon lang? Ngayon lang. Kaya nga nag-aalala ako ng ganito. Dati naman, kahit madaling araw na'y umuuwi siya. Paputol-putol niyang sabi kasalit ng paghikbi. "Dito ka nga muna, Aaron. Ipagtitimpla ko muna kayo ng kape." "Sandali, Jolina." Si Aaron ang humalili sa upuang iniwan ng ina. "Relax. Baka naman may dahilan kung bakit hindi siya nakauwi." May phone kami. Sana naman ay tumawag siya at nagsabi na hindi siya uuwi. Aaron, baka kaya may nangyari na sa kapatid ko." Nanginginig ang mga kamay niya sa sobrang kaba at tensyon. Hinawakan ni Aaron ang dalawa niyang kamay. Pinisil-pisil. Sa paraang iyon siya nito gustong pakalmahin. "Hindi naman siguro. Wala naman sana. Tumahan ka na. Pahayan at mugtong-mugto ng mga mata mo. Pag nagliwanag, tutulong ako maghanap sa kanya." Pinipigilan niya ang pag-iyak, kaya panay ang hikbi niya at pagsinghot. Pasensya na kayo. Pati tuloy kayo na abala ko." "Wala yon. Sabi nga ni Mami, hindi na daw kayo iba sa amin.
Parang anak na nga din daw ang turing nila sa inyong magkapatid. Hindi siya umimik. Napayuko na lang siya. Hawak pa rin ni Aaron ang dalawa niyang kamay at tila ayaw nitong bitiwan ng mga yon. Sa kabila ng nababagabag na damdamin, hindi niya naiwasang may madamang kakaiba. Hindi niya maipaliwanag kung anong uri ng damdamin yon. Basta ang alam lang niya, gusto niyang damdamin yon. "Oh, magkape muna kayo," sabi ni Mami Monica mula sa kusina. Hinila niyang bigla ang kamay niyang hawak pa rin ni Aaron. Ibinaba ni Mami Monica ang tray ng 2 tasa ng kape sa ibabaw ng center table. Oh, anong nangyari dito? Si Daddy Roberto pababa ito ng hagdan. Si Janine kasi, hindi pa umuuwi. Maagap na paliwanag ni Mami Monica. Ha? Bakit? Wala ngang nakakaalam, kaya hayangat nag-umiyak na yang si Julina. Halika na nga dun sa kusina at dun ka magkape. Magluluto na din ako ng almusal. Aaron, alalayan mo nga muna yang si Julina. Ako nang bahala dito, Mami. Naiwan ulit sila ni Aaron. Kinuha nito sa mesita ang 1 tasa ng mainit na kape. Inumin mo muna tong kape mo. Nito. Ito pa mismo ang humawak sa tasa at pilit siyang pinainom. Ako na, tanggi niya. Pero hindi nito binitiwan iyon. Ito pa rin na nagpainom sa kanya. Lumagok siya ng ilang lagok. Ako na. Ibinaba nitong muli ang tasa sa mesita. May hatid na namang kakaiba sa kanyang pandama ang ginawa nito. Damdaming hindi niya dapat pinag-uukulan ng pansin sa ganitong sitwasyon. Pero ano ang magagawa niya kung ayaw paawat ng puso niya? May phone number ka ba ng kaibigan niya? May ilang phone number akong nahalungkat sa kwarto niya. Nakakahiya. May nabulahaw ako sa kanila. Hindi naman daw nila alam kung nasan si Janine. Wala ba siyang nababanggit sa'yo? I mean, na may pupuntahan siya or what? Napapahiyang iniiwas niya ang tingin dito. Ilang araw na kasi na hindi kami nag-uusap. Galit kasi sa akin si Janine. Mula noong huling sitahin ko siya dahil minamadaling araw nga palagi ng uwi. Napailing si Aaron. Totoo nga palang sabi ni Mami. Problema mo daw ang kapatid mong yon. Hindi siya nakaimik. Hindi lang basta problema, kundi pasangkrus pa. Gusto sana niyang sabihin pero nakahiyaan na niya. Hindi inaasahan ni Julina na hihingi agad ng sorry si Janine nang dumating ito, bandang 10:00 ng umaga. Lahat na yata ng presinto sa buong kamay nilaan ay natawagan na nila. Si Aaron ang posibleng dahilan, naisip niya. Dinatnan kasi nito doon si Aaron. Hindi na kasi humiwalay ang binata sa kanya. Ito nga ang may suhestyon na tumawag sila sa mga presinto. Nag-location kasi kami. Dagdag na paliwanag pa nito. Nawala naman sa loob ko na tumawag pa sa'yo. Sino siya? Si Aaron nga pala. Pakilala niya. Tumango at ngumiti si Aaron. Hindi nakaligtas kay Julina ang kakaibang kislap ng mga mata ni Janine nang gumanti ito ng ngiti sa binata. Aaron? Hindi ba Aaron din ang pangalan ng anak ni Mami Monica? Ako na nga yun. Maagap na sagot ni Aaron. Kadarating ko lang the other day. Mas gwapo ka pala sa personal. Natawa si Aaron pero sa tingin ni Julina nag-blush ito sa kaprangkahan ni Janine. Kumain ka na ba? Gusto mong ipagluto kita? Tanong niya. Hindi na. Antok na ako eh. Gusto ko nang matulog. Hindi, sige, magpahinga ka na. Nice meeting you, Aaron. I'll talk to you some other time, okay? Maybe we can go out for a date. Sure, sige. Pahinga ka na. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Janine kay Aaron bago tuluyang pumasok sa silid. Ang bait mo palang kapatid. Baling ni Aaron kay Julina. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa sofa. Saka siya napabuntong hininga. Mahal ko lang talaga ang kapatid ko. Ikaw, mahal ka ba niya? Saglit na nagdaop ang mga mata nila. May ibig ipakahulugan si Aaron. Siya ang unang nagbawi ng tingin. Hindi niya ito sinagot. Pagkuway tumayo rin si Aaron. Sa kwento ni Mami, parang hindi yata. Napatunayan ko ngayon. She doesn't care about you. Kahit mag-alala ka pa. As if kayang alisin ang sorry niya ang pag-worry mo.
Ganun lang talaga si Janine. Aniya, paiwas ang tingin niya rito. Kaya kahit mali na ang ginagawa niya, pinagpapasensyahan mo pa rin? I don't think that's wise, Jolina. Ayoko lang na mag-away pa kami ngayon. Kaya hanggang mapagpapasensyahan ko siya'y ginagawa ko. Pero pinagsasabihan ko din naman ang kapatid ko. At hindi pa rin nakikinig sa'yo. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Salamat nga pala. Pasensya na sa pang-aabala ko. May utang na loob ako sa'yo. Don't mention it. I intend to collect later anyway. Napabilis ang paglingon niya rito. Natawa siya nang matiyak niyang biro iyon. Ganyan nga, dalasan mo ang pagtawa. Mas bagay sa'yo kapag nakangiti ka. You look lovelier. Napalis bigla ang pagkakangiti niya. Napalitan iyon ng pagkaasiwa. You know what, Jolina? Hanga ako sa mga tulad mo. You're so caring and loving. Ginagawa ko lang naman ang tungkulin ko sa kapatid ko. Sino pa nga ba ang magmamalasakit sa kanya kundi ako, di ba? Ngumiti na naman ito. I think you'll make a perfect wife and mother, Jolina. Hindi siya dating palablash, pero ngayon ay nadadalas na dahil kay Aaron. May perpekto bang tao? Wala naman, di ba? Baka hinahanap ka na ni Mami. Pag-iiba niya sa usapan. Bakit? Nagsasawa ka na ba agad sa pagmumukha ko? Alam niyang tinutudyo lang siya ni Aaron at siguro ay gusto lang talaga siya nitong patawanin. Natutuwa ang puso niya, dama niya, pero may bahagi sa kanya na kinokontra ang isip niya. Oo, nagsasawa na ako sa pagmumukha mo kaya umuwi ka na. Baka ikaw naman ang ipananawagan ni Mami sa mga presinto. Natawa si Aaron. Sige na nga. Paano? Papasok ka pa ba niyan? Bukas na siguro. Aniya. Tatawag na lang ako sa opisina. Good. Mamasyal na lang tayo mamayang hapon. Hindi siya agad nakasagot. Tama ba ang kutob niya? Tama ba ang hula niya na ang kagustuhan nitong makipaglapit sa kanya ay dahil sa may motibo ito na mas maging masigit pa sila sa magkaibigan? O masyado lang mabilis ang takbo ng utak niya? Jolina, pwede? Ha? Matagal din akong nawala dito sa atin. Gusto ko ngang mamasyal, but I don't know where to go. Isa pa, baka maligaw lang kasi ako. Pwede ba kitang maging guide, please? May magagalit ba? Hindi yon. I mean, bakit kasi ako ang niyaya mo? Yung Jason na yon? Namula na naman siya. Bahagya niya itong iningusan. Sige na nga, sasamahan na kita. Tutal naman inabala kita. Pagsang-ayon niya. Napipilitan ka lang yata eh. Hindi, sige, mamayang hapon. Saan mo nga pala gustong magpunta? Bahala ka na. Okay, sige. Bumalik ka na lang dito mamayang makapananghali. Ipagluluto ko pa kasi si Janine. Para paggising niya kakain na lang siya. Minsan pang napatitig sa kanya si Aaron. Paghanga bang nakikita niya sa mga mata nito? Ang swerte talaga sa'yo ni Janine. Know what? Somebody must put some sense into her head. Before it's too late. Somebody must let her know how grateful she should be for having a sister like you. Tipid niya itong nginitian na ginantihan nito ng matamis ding ngiti. Pagkuway nagpaalam na ito, sinimulan niyang harapin ang pagluluto. Sa Ayala Center niya niyaya si Aaron at nagustuhan naman nito ang lugar. Nalibang siya sa pag-window shopping. Nang magutom sila ay nagyaya itong kumain sa isang restaurant doon. Natuklasan niyang ang lakas pala nitong kumain. Pinuna rin siya ni Aaron. Ang hina naman daw niyang kumain kaya daw pala ang nice ng katawan niya. Papuring ikit ang pamula naman ng mukha niya. Pagkatapos nilang kumain ay nagpaikot-ikot ulit sila. Naasiwaman ay napilitan siyang pumayag na hawakan ni Aaron ng isang kamay. Magka-holding hands sila habang namamasyal. Pumiksi siya noong una, pero sukat na magalit ito at tumigil sa paglakad. Nagmatigas itong hindi aalis sa pwesto kundi siya papayag. Nagpatay mali siya na lamang siya, pero unti-unti rin namang nawala ang pagkaasiwa niya. Nang mapatapat sila sa Belaya Jewelry Shop, pilit siyang hinatak nito na pumasok sa loob. May gusto lang daw itong tingnan. Pumayag na rin siya. Nag-ikot-ikot sila sa loob. Halos lahat ng items tiningnan nito.
Panay ang ngiti at pagbe-beautiful eyes ng mga sales lady roon. Siyempre napakagwapo yatang customer ng kasama niya na panay rin naman ang ngiti sa mga yon. Ibig tuloy niyang mainis. Hindi ka naman yata bibili eh. Labas na tayo. Bulong niya rito. Malay mo may magustuhan ako. Sige pa rin ito sa katitingin. Huminto ito sa harap ng glass stand na puro necklace at pendant ang laman. Look, maganda ba yon? Tanong nito sa kanya. Lumapit siya. Ang itinuturo nito ay isang chain necklace. Oo naman. Pati nga presyo ang ganda-ganda din eh. Biro niya. Nakita niya ang tag price niyon. Miss, patingin nga nito. Sabi ng binata sa sales lady. Agad na inilabas ng sales lady ang kwintas. Iniabot nito iyon kay Aaron. Ilang karat to, miss? 18K ho yan, sir. Itinaas ni Aaron ang kwintas at minsan pang... Ano bang pendant ang bagay dito? Abat talagang bibili ang loko, naisip niya. Heto ho, mamili kayo, sir. Gumawi si Aaron sa side ng mga nakahilerang pendant na puro nakakahon sa pelos na lalagyan. Jolina, ikaw nga ang pumili. Baling nito sa dalaga. Dakilang tagapili tuloy ang labas niya. Tumingin siya sa glass stand. Yung archer na yon, cute. Bagay sa chain na yan. Para sa lalaki naman yan, di ba? Babae ang pagbibigyan ko nito. Napatingin siya rito. Pero sa mga pendant pa rin nakatingin si Aaron. Ipangre-regalo ba nito ang kwintas? Sa girlfriend siguro nito sa Nevada. Naisip niya. May ibinubulong ang puso niya pero pilit niya iyong inignora. Miss, patingin nga nung pusong yon. Maganda nga ang pusong pendant na itinuro nito. Katunayan ay iyon din ang una niyang nagustuhan. Kaya lang ay pambabae iyon. Akala niya ay para kay Aaron mismo ang kwintas, kaya yung archer ang itinuro niya. Maganda ba? Baling nito sa kanya nang mahawakan ng naturang pendant. Oo. Walang pangit sa ganyang halaga. Gusto sana niyang idugtong. Kukunin ko tong 2 to, miss. Natuwa ang sales lady. Agad na naresibuhan ng mga naturang item. Cash or credit card, sir? Cash. Ang swerte naman ang pagbibigyan nito, naisip niya. Malaki rin naman ang halaga ng mga yon. Lumabas na sila roon pagkatapos. Ipinamulsa lang nitong nakakahong alahas. Ang gastador mo pala. Aniya, nagkibit balikat lang ito. Uuwi na ba tayo? Maaga pa. 6:30 pa lang. O, pasyal pa tayo. Buhay pa ba yung Parks and Wildlife? Oo naman. Doon ko gustong pumunta. Tara. Sandali lang tayo. Gusto ko lang ulit makita yon. Napapayag naman siya nito. Nagtaksi sila papunta sa Parks and Wildlife. Ang sabi ni Aaron sa susunod daw ay kotse naman ang bibilhin nito. Para raw hindi sila nahihirapang mag-commute pag namamasyal sila. Ibig bang sabihin nito ay mapapadalas na silang mamasyal? Sa halip na itanong iyon ay nanahimik na lang. Pagdating sa park ay bumili ito ng makukutkot. Umupo sila sa isang bench na malapit sa lake. Inumpisahan nilang kumain. Maya-maya ay inilabas na nito ang kahon ng kwintas. Ang ganda, no? Oo naman. Deserving naman ang pagbibigyan ko eh. Isukat mo nga. Ay, ayoko nga. Pag isinukat ko yan, hindi ko nahuhubarin. Sige ka. Okay lang. Hindi ko naman talaga ipapahubad sa'yo eh. Napatitig siya rito. Kumabog ng mas malakas ang dibdib niya. Kung sa'kin mo ibibigay yan, hindi ko tatanggapin. Naisip niyang sabihin pabiro. Bakit naman? Approve naman sa taste mo to, di ba? Basta ayoko niyan. Sige, kung ayaw mo, itatapon ko na lang to. Banta nito. Doon, sa lake. At tumayo nga ito. Humakbang palayo patungo sa lake. Totohanin nga yata. Sandali! Nakakainis to. Ba't mo itatapon? Di ibigay mo na lang kay mami. Itinuloy pa rin itong paghakbang. Ano ba? Akin na nga. Tatanggapin ko na. Sa isang kisap mata ay nasa harap na niya ulit si Aaron. Mabilis nitong naisuot sa kanya ang kwintas. Saka muling tumabi sa kanya. Huwag mong uhubarin yan. Sign yan ng friendship natin. Friendship? Yun nga lang kaya talaga. Kunway iningusan niya ito. Kung hindi lang ako nangihinayang na baka nga itapon mo to.
Talagang hindi ko to tatanggapin. Ang mahal-mahal kasi. I told you, worth it ka naman. Minsan pa niya itong iningusan. Niyaya niya na itong umuwi bago pa sila magkaasiwaan kasi ay natatakot na siyang salubungin ng mga titig ni Aaron. Marami ang nakapansin sa bagong kwintas ni Jolina. Ngumingiti na lang siya pag may nagtatanong kung binili ba niya iyon o may nagbigay sa kanya. Pero hindi siya nakapagsinungaling kay Janine. Nasabi niya rito na bigay iyon ni Aaron. Hindi ito nag-comment, pero nahalata niya ang pasimpleng pag-ismid nito. Inignora na lang niya ang ginawi ng kapatid, bagamat may kutob siya kung bakit naging ganoon ang reaksyon ng kapatid.